Duty immunity. Pampakul ng family outing. Pampalamig ng barkada after jamming. Upang pamatituhaw ng team after ng game. Mag-nesty na! 10 pesos lang, 5 ang refreshed, 5 ang masaya. Ang sarap ng kakaibang blend ng tea plus lemon. Para refreshed, take the Nesty Iced Tea Plunge. 10 pesos lang, 5 ang masaya. Nagbabalik ang unang balita. National Bureau of Investigation o NBI inatasan ng Department of Justice na magsagawa ng sarili investigasyon sa magkahiwalay na kaso ng pagpatay sa 2 babae sa Quezon City noong 1 linggo. Kahapon nagtungo sa DOJ ang mga kaanak ng 2 babaeng pinaslang sa Quezon City na sina Cheryl Agnes Sarmiento at Teresa Tianyo. Mas mabuti daw kasi kung maraming ahensya ng gobyerno ang tututok sa kaso. Si Judge Secretary Laila De Lima naman makikipagpulong kay Quezon City Mayor Herbert Bautista hinggil sa problema ng kriminalidad sa lungsod. Ilabas na ng mga pulis ang artist sketch ng suspect sa pagpatay sa isang call center manager sa Mandaluyong. Napag-alamang nakilala at naging boyfriend kaagad ng biktimang suspect sa pamamagitan ng social networking site. Darito ang report ni Susan Enriquez. Ito ang artist sketch ng lalaking umano'y sumaksak at nakapatay sa manager ng isang call center company sa Mandaluyong City noong Sabado ng gabi. Tinatayang nasa 20 to 25 years old ang suspect, may taas na 5'8 hanggang 5'10, maputi at malaki ang pangangatawan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sa Facebook nakilala ng biktimang si Maria Luisa Dominguez ang suspect, nakilala lang sa alias na Rafi na naging boyfriend na niya. Suspect allegedly nakilala ng victim through the social networking na Facebook. So, ilang araw pa lang niyang nakikilala, then pinapunta niya na sa kanyang bahay. Sa loob ng kanyang inuupahang apartment, nakitang patay na si Dominguez na may mahigit 20 saksak sa katawan. Ilang araw pa lang di umano ang relasyon ng suspect at ng biktima. Kwento ng mga kapitbahay, ipinaghanda pa ng biktima ng pagkain ng suspect. Umorder daw ng barbecue, yun ang narinig ko. Sabi, meron lang siyang darating yatang bisita, gano'n. Pasado alas 6 ng gabi nang dumating ang boyfriend na may kasamang 3 pang lalaki. Makalipas ang mahigit 1 oras, isa-isa raw silang nag-alisan. Nag-greet lang sila. Tapos palabas sila pa isa-isa. May nahuli dyan. Nung dito ko nakahiga, may lumabas tapos bumalik pa. Ayon sa mga kapitbahay, wala silang narinig na anumang ingay o gulo mula nang dumating ang 4 na lalaki hanggang sa umalis ang mga ito. Nang makita raw si Dominguez nung Sabado ng gabi, Yung paa niya yung una ko nakita, nakatali. Tapos yung kamay niya nakatali rin. Tapos may saklob po siya sa ulo. pagnanakaw ang motibong nakikita ng pulisya sa krimen. Patuloy na inaalam ng pulisya ang tunay na pagkatao ng sinasabing boyfriend di umano ng biktima. Ninakaw yung laptop nung cellphone at laptop nung ka-boardmate. Kasi yung biktima naman, wala naman laptop ito eh. Kaya paalala ng pulisya sa mga taong mahilig sa mga social networking site na mag-ingat sa mga ina-add na friend. Dapat daw mga kilala lang ang isama sa list of friends at higit sa lahat, huwag makikipagkita at magtitiwala agad sa mga bagong kilala pa lang. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Dalawang opisyal ng NBI nasa California na para sunduin si dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino, isa sa mga akusado sa Taser Corpito murder case. Inaasahang sa Sabado ay maililipat na sa kustodiya ng NBI si Aquino. Darito ang report ni Salima Refran. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang pagdating sa Los Angeles International Airport ng 2-man NBI team na susundo kay dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino. Ayon sa NBI, sa LAX din sa Sabado, June 25, Manila time, inaasahang ililipat na ng mga US Marshal sa NBI team ang kustodiya ni Aquino, isa sa mga principal suspects sa Taser Corpito murder case. Agad na isasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas si Aquino. Mula sa NAIA, idediretso si Aquino sa NBI main office sa Maynila para iproseso bago iharap sa Manila RTC kung saan dinidinig ang Taser Corpito case. Bahala na raw ang korte kung saan ipapakulong si Aquino. Nakulong si Aquino sa Amerika ng halos 6 na taon dahil sa kasong pang-espiya. Tapos na niya ang 6 na taong sentensya.
Ayon sa DOJ, panibagong pangangalap ng ebidensya ang gagawin pagbalik ni Aquino sa bansa. Di naman daw kay Senador Panfilo Lacson nakatutok ang investigasyon. Matatanda ang ibinasura na ng Court of Appeals ang kasong sinampa kay Lacson kaugnay ng Dacer Corbito case. It's either they would affirm their original statements or modify if warranted or completely change. Kung ganun pa rin ang lalabas dyan na may bigote, then so be it. Nauna nang sinabi sa mga pagdinig na ang tinutukoy na bigote ay si dating Pangulong Joseph Estrada. Itinanggi na ni Estrada na may kinalaman siya sa pagkawala at pagpatay sa kumparing si Dacer. Hindi rin kabilang sa mga nakasuhan si Estrada. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Presyo ng gulay sa Mega Q Mart tumaas. Maging ang mga isang nahuhuli sa dagat nagmahal din. May live report si Trisha Zafra. Trisha. Bea, medyo kailangan nga maghigpit ng sinturon ng ilan natin mga mamimili dahil kanina na nag-ikot-ikot tayo rito sa Mega Q Mart sa Quezon City, napag-alaman nating tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. Kung kailan kailangang magpalakas ng resistensya dahil sa tag-ulan, doon naman nagmamahal ang ilang masusustansyang gulay, lalo na yung mga madadahon. Nasira ng bagyo, yan, kaya medyo tumaas. Katulad ng mga dahon-dahon. Maninipis ngayon ang tali ng pechay Tagalog at mustasa kahit tigli 5 piso pa rin. Ang native na lettuce mula sa dating 60 pesos, 120 ang kilo ngayon. Tig 120 rin ang kilo ng cauliflower at broccoli. Stable naman ang mga gulay Tagalog at mga panggisa, gaya ng bawang, sibuyas, kamatis at luya. Mura pa rin ang kalamansi na mayaman sa vitamin C, 15 to 18 pesos ang 1/4 nito. Para raw makatipid pa rin, matuto ng mga alternatibo sa orihinal na mga luto. Halimbawa, ang pechay, pag sa nilaga, mas mahal kasi ang pechay Tagalog kaysa repolyo. Di mag-repolyo na lang sila. Nagpupumiglas pa rin sa paghahanap buhay ang mga tindera ng isdang naapektuhan ng fish scare sa Mega Q Mart. Sa Bulacan ngayon kumukuha ng sariwang bangus ang mga tindera. 65 ang maliliit, 100 ang medium at 110 ang large. 75 naman ang kilo ng tilapia. Nananawagan ako sa mga suki namin, sa lahat ng mga namimili na bumili na kayo ng bangus. Safe na kainin ang bangus. Tsaka alam nyo naman yung bibilihin nyo na kung hindi sariwa, huwag nyo nang bilhin. Nagmahal naman ang presyo ng mga isdang dagat gaya ng galunggong, dalagang bukid at alumahan dahil sa sunod-sunod na bagyo. Tumaas din ang presyo ng buong manok. Ang dating 130 per kilo, 135 ngayon. 135 to 140 naman ang choice cuts. Kulang na supply ang idinadahilan ng mga nagbabagsak. Hindi naman gumalaw ang presyo ng baboy at baka. 175 per kilo ang laman at 185 ang kilo ng liempo. 230 naman ang kilo ng laman ng baka at 180 ang buto-buto. At yan, Rhea, ang presyo ng ilang mga bilihin